Is this a good idea? Ayan, Attorney Barry, yung pagtatalaga kay Justice Secretary Boying Remulla bilang ombudsman. Ako tingin ko past na tayo dun sa debate pa whether it's a good idea or not. Ang tagal na namang anticipated na siya talaga yung anointed dito. In fact, sa tagal na nung anticipation na ito, lahat ng mga medyo may alangan o may alinlangan sa kanyang pagkaka-appoint, ginawa na ang lahat para maharangan yung kanyang appointment. Diba? Nagsampa ng kaso para magkaroon ng pending case, and according to them, sa JBC rules, kung meron kang pending case with the ombudsman, dapat hindi ka kasama dun sa shortlist. Nung nakakuha ng clearance from the ombudsman, naghabol na ibang kaso. The latest was disbarment na pinail ni Pulong Duterte, sino ba? Si Baste Duterte nung isang araw. Umabot pa sa punto na si Rodante Marcoleta, na alyado ng mga Duterte, no secret about it, ay ginril pa yung isang incoming member ng JBC tungkol dito sa issue na ito para lang to make the point na merong irregularity kung sakali mang si Boying Remulla ang matatalaga bilang ombudsman. So ako, less about yung the right choice ba? Kundi ultimately, ano naman yan confidence ng presidente ang magde-determine kung sino ang ilalagay sa ombudsman. We can only hope na as he goes after yung mga perceived na mga political opponents ng administrasyon, magkaroon din naman sana at mag-exercise naman sana ng kahit paano konting objectivity and fairness. Diba? Lalo na sa panahon independence. Lalo na sa panahon ngayon na madaming mga pangalan nagsisilabasang sangkot dito sa flood control scam. And ang expectation ng maraming tao, given yung disappointment so far sa ICI, sa Senate investigation, sa House investigation, magkaroon ng talagang pananagutan kahit na matataas na mga pwesto ang inuupuan. So ako, tingin ko ang first trial by fire ng ating bagong ombudsman ay paano siya magpe-perform in that very, very, very specific context. Hahabulin ba niya yung mga taong kailangang habulin regardless of yung perceived closeness ng mga yon sa administrasyon? At kasama na dyan ang that former speaker, si Martin Romualdez. Kung yung trail ay magli-lead kay Martin Romualdez, magpapile ba ng appropriate cases ang ating bagong ombudsman given yung kanilang closeness? Kasi mag-brad pa yan bukod sa being political allies sa kasalukuyan. And of course, yung meron ba siya nung tapang para habulin maski yung mga malalaking tao tulad ng mga currently nakaupo sa Senado, or dahil na race na rin naman, paano kung umabot yung trail all the way sa Malacanang? Kung may mga masasangkot ng mga opisyal na nasa palasyo, secretary level, o baka mas mataas pa, willing ba siyang habulin all the way? I suppose yun yung kailangan nating hintayin. Pero one thing na halos sigurado ako, magkakaroon tayo ng mas malaking focus sa mga sangkot na mas nakadikit sa kampo ng mga Duterte. Something na medyo missing sa past few weeks mula na nagsimula itong buong usapang ito. Mukhang tatlo yung purpose ni Boying. Yung una ay wasakin yung kalaban ng presidente. No? Yes! Give it na yun! Ay tugisin ang mga corrupt officials in the immediate dito sa flood control para magkaroon ng laman yung mahiya naman kayo campaign ng presidente. Again, the president. No? At ikatlo ay protektahan yung presidente pagkatapos ng kanyang pagmino. So, in the real world, yan yung nangyayari. Of course, pwedeng i-embellish yan. Pero it's all about the president. Dahil siya yung nag-appoint Ba't naman siya mag-a-appoint nang hindi po protektahan siya? No? After 2028. Like Pinoy. No? Nag-appoint ng ombudsman na mismo siya ay kinasuhan. No?
Dahil nga, it's the nature of Pinoy. Di ba? Wala siyang pakialam. No? At ang pinili niya ay isang credible ombudsman na alam niya, pwede siyang kasuhan. No? So, that was a different time. That was Camelot. For one brief shining moment. No? Pero ngayon, it's not Camelot. So, tanggapin nyo na lang the good with the bad. Or the bad with the good. No. Pero isang tanong, can we agree? Would it be fair to say that although he hasn't actually assumed the post yet, he is expected to be a better ombudsman Oh, than definitely. the previous one? Definitely. Medyo, Interest, it's not that hard. actually, sobrang baba nung bar naman na yun. Kung yun lang. Galing kasi ako sa kuweba, ako naman yung pangalawang umahon. Kaya napakalain doon. In the same way na si Pangulong Bongbong Marcos ay nakikinabang dahil doon sa comparison niya doon sa kanyang predecessor. Si Secretary, ngayong Ombudsman Rimulya, sigurado makikinabang din doon sa comparison sa kanyang predecessor. Madali kasi umangat kung galing ka sa sahig. Tama. Yan eh. Fully agree. Pero ito, what would you like the ombudsman to do first? Kunwari, SALN. Na talagang pinahirapan. Influence the policy sa SALN. Yeah. And then use the SALN for the first time to urge AMLA to open the bank accounts of the Vice President. Dahil hindi pa ginagawa yan eh. Hindi pa yan ginawa ng ombudsman before. No? Mag-open ng bank accounts using the AMLA, no? Para investigahan yung saan nanggagaling, yung pera. No? It will be the first time that the ombudsman will use this. Dako, dadagdag ko lang. Pero natanggal siya. Tinanggal siya ng panahon ni Rodrigo Duterte. Tingin ko ginamit niya yan para yung AMLA, para mabuksan yung bank accounts ni Digong. Para mahawakan ni Trillanes yung mga bank accounts. Huwag niyo kalimutan, may mga bank accounts na hawak si Trillanes na allegedly galing kay Deputy Ombudsman Carandang. So baka yun yung first time na nagamit yung SALN to open the bank accounts through AMLA. Agree ako 100%. 110% pa nga kay Sen Edu sa aking secretary. Tama yun. Yung SALN has been a very, very contentious issue under yung leadership ni former Ombudsman Martires. So yung simpleng act lang of ibabalik mo yung public access sa SALN. Tatanggalin mo yung mga napakahigpit na mga regulasyon na ang naging net effect ay hindi mo masilip ang SALN kahit sino. Ang laki ng step forward doon. At kung gagamitin pa yun to actually jumpstart an inquiry into itong mga alleged hidden wealth nito mga opisyalis na ito. At kung mauuwi pa yan sa pagpapile ng mga kaso, pangunahin na yung forfeiture na pinag-uusapan natin. Kasi forfeiture, pwede mong i-file yan even without any finding ng criminal liability. Ano lang yan? Disproportionate lang yung kayamanan ng tao dun sa kanyang kita. Dapat gawin yun. Tingin ko, yun ang isang low-hanging fruit na maaaring gawin. But obviously, ang trial by fire pa rin will be ano ang gagawin niya doon sa mga sangkot sa flood control. Yung sinasabi kanina ni Sen Edu na pangalawang punto na kanyang dapat i-prioritize. Kasi yan ang hinihintay ng mga tao eh. At tingin ko, given yung recent developments, yan na yung naiinip pa mga tao. Bakit walang nakakasuhan? Bakit puro investigasyon? Bakit puro salita? Ba't wala pa ring kaso hanggang ngayon? And that's something na sa tingin ko kailangan niyang tutukan ng mabilis-bilis.